Nako, heto na mga kababayan, gulat lahat. Paalam Claire, nako shocking to. Ante Claire magre-resign na. Binigla ang lahat, confirm na. Ayan na mga kababayan, nagtatanong po. Yan po ang ating alamin sa video ito, pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga. Bago po natin i-play yan mga kababayan, eto pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na balita dito sa social media. Eto isang Marcos vlogger mga kababayan. Oo, actually ano to eh. Dati Duterte din to si Nino Barsaga di ba? Oh, ito po isang masasabi natin na isang bayarang vlogger si Nino Barsaga, no? Sabi niya po kasi dito mga kababayan, si Pangulong Marcos ibinigay ng Diyos Ama na pamunuan ang ating bansa. Naku po. Hindi ko alam kung Diyos ba sa taas o Diyos ba sa baba ang sinasabi dito. Diyos Ama sa taas, Diyos Ama ng langit o Diyos Ama ng, diba? Kasi pag sinabi nating ama, mga kababayan, no, hindi yan gagawa, no, ng ikasisira ng kanyang mga anak, no. Pero ito pong si Bongbong Marcos, mga kababayan, no, ginawa na ang lahat para talagang maghirap ang taong bayan. Kaya ikaw, bahala ka mga kababayan. Kung niniwala ka dito sa vlogger na ito, no? Na bigay daw ng Diyos Ama si President Bongbong Marcos Jr. na para pamunuan ang ating bansa. Pamunuan sa ano? Korupsyon, kalokohan, pangungutang, pagbenta ng gold reserve, pagkuha ng mga pondo ng PhilHealth, SSS, GSIS, diba? Ang tawag po diyan ay pagsimot sa kaban ng bayan, di ba? Anyway, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol diyan. Sabi po ni Tommy, the will of demons, ayan, So, ito pa. Praise the Lord, hallelujah, sabi po ni Pina, ayan ko. Shikina, mukha pa lang suspect na, right? Mukha pa lang ni Barsaga, suspect na daw mga kababayan. Sabi dito ni Nova, yes, ako din, matagal na akong Marcos, now and then, BBM forever. Ayan, hanggang ngayon may mga bulag pa rin. Sabi po dito, tama ka dyan. Maraming to si Kalbo. Kalbo ka ba? Ayan, Sabi po dito ni Sally, buti pa si Kap Nino Barsaga. May paniniwala sa ating Pangulo na talagang si BBM ang tinalaga ni Lord na makakatulong sa bansa natin. Ako rin, malaki ang tiwala ko sa Pangulo. Sana ganyan din, sana pag-iisip ng kanyang pamangkin ba yun? Ayan. May basher din pala, mga kaubayan sa inyo. Okay? Anyway, kung naniniwala kayo na talagang ang Pangulo, grabe hindi ko alam kung saan banda nakikita ninyo. Yung sinasabi nyong nakakatulong sa bansa. Simula nga nang naupo si President Bongbong Marcos Jr., mga kaubayan, naghirap na po ang Pilipinas. Siguro kung may mga mga mayayaman po ito, no? May kaya po ito sila. Kasi biruin mo kahit naghihirap ng Pilipinas, sinasabi pa rin nila na maganda ang nangyayari. Okay? Sabi po dito ni Donnie Tora, hindi Diyos ang nagbigay. Si Satanas ang nagbigay para hindi magkaisa ang taong bayan, magkagulo. Correct. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito sa sinasabi ni Nino Barsaga na si Pangulong Marcos ibinigay ng Diyos Ama na pamunuan ang ating bansa? Just comment down below mga kababayan kasi eto, bago po
muna i-play yung video. Eto, papasadahan muna natin ito mga kababayan, si Auntie Claire. Ayan, no? Dapat na talagang mag-resign ito si Auntie Claire at mamaalam na ng tuluyan. Sabi po kasi dito sa post, ang tingin ko sa mga bashers, ipis lang sila. Ha? Sa aking paningin, yun talaga, ipis. Aba, oh, yung mga basher daw ng gobyerno, mga ipis lang mga kababayan. Oh, kung tayo naman ang magbibigay ng halintulad dito po kay Claire, ano kaya iyon mga kababayan? Kung magbibigay kayo ng halintulad dito kay Auntie Claire, ano kaya iyon? Just comment down below kasi kung ako po ang tatanungin. For example, diba? Sinabi po ni Auntie Claire na ako ay ipis dahil binabash ko talaga siya mga kababayan at inaamin naman natin yun. No? At binabase rin naman natin yon sa kanyang mga sinasabi na mga kasinungalingan. So, sa palagay ko, ang tingin ko rin kay Auntie Claire ay pasensya na. Pasintabi na po sa mga kumakain pero tae po. Tae po ang tingin ko kay Claire. No? Ebak. Diba? Yun na siguro ang pinakamalala. Kung may mas pa sa ebak, nako, i-comment nyo na mga kaubayan. Ha? Yun ang gusto kong marinig. Diba? O, eto na po ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po ni Rolando Elma, Dagway nimo Aling Clara reflects all the things that you embrace. Sabi naman po ni Rosalie, she just said it as ipis din kasi siya, anak ko. Yun kasi ang tawag sa kanya eh. Yun ang iba, ipis. Pero sa atin, yan eh. No. She has a lot of her kokote. Okay? Ang kayaan is distracted and can't focus on answering the interview. Mga boses ng ipis nagdidiskurso sa kokote ni Ante. Oo nga eh. No, mamaya may papakita tayong interview sa kanya. Nako. Ha? Mukhang ayaw nang sagutin ni Claire eh. Ha? Mukhang ayaw nang sagutin ni Claire yung tanong mga kababayan kasi wala na siguro siyang maisip, no, na magandang isasagot. Pero eto muna. Sabi po ni Vulcan, ikumpara ang utak ng ipis sa utak mo. Mas matalino pa ang ipis kaysa sa'yo. Bobo. Ayan. Mas matalino pa. Oo nga eh, kasi yung mga sinasabi niyang bashers, matalino pa sa kanya. So meaning, mas matalino pang ipis kaysa po kay Claire Castro. O ito, sabi po ni kung sila ipis, ano ka na lang? Select the correct answer. Number 1, uod. Number 2, baktol. Ano po yung baktol? Number 3, abo. Aba, wag naman yung, sa bagay, pwede rin abo. Para talagang totoong na, na maalam na talaga, mga kababayan. Di ba? So yun, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion? Kung ikaw po ang magbigay ng halintulad ni Claire Castro, ano po iyon? Just comment down below at eto na. Pasadahan na po natin yung video. Pasok. Pero dahil po nasa state of emergency yung energy sector, under the PRICE Act, pwede na po magpa-price freeze yung gobyerno. Bakit kung hindi pa po pwede i-trigger yun? Nako. Kailangan pang karalin. Sabi niya po, wala na siguro talagang maisagot si Claire. Kasi sabi niya, kailangan pang aralin, be. Diba? See that, mga kababayan? Hanggang ngayon, diba? Malala na ang sitwasyon ng ating mga kababayan. Aaralin pa rin nila. Diba? Nako po. Grabe. Banana po. Ikaw, Auntie Claire, ha? Tanda lang na lang natin magkita. Kulang na lang manapak ka pa. Huwag ka manapak. Walang niya ka. Tanungan lang. Walang sapakan, madam. Anak ng toko, Auntie, kung ayaw mo trabaho mo, kung hindi ka masaya sa ginagawa mo, wala namang pumipigil sa'yo, mag-resign ka na. Hindi pa nag-uumpisa tanungan, mainit na ulo mo? Napakasimple lang ang tanong sa'yo ng Malacanang Press Cartel. Bakit nag-aalburuto ka? Dito sa video na to, panoorin ho natin ang video ni Auntie Claire na kung saan tinangka ho siyang tanungin ng isa sa mga taga Malacanang Press Cartel at bigla ho siyang nag-alburuto sa galit. Hindi ho ganyan, Ante. Bayad ho kayo sa ginagawa nyo yan. Pero bago wala lang yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Bago ho tayo magtungo dito kay Auntie Claire,
pag-usapan ho muna natin itong si Joel Chua. Diba? Medyo nabisi ho tayo sa mga nakalipas na araw kaya hindi ho natin napasadahan itong mga ganitong klaseng litanya nitong si Joel Chua. Bakit nga ba? Yan ang tanong ng ating mga kababayan sa comment section. Yan ang tanong ng sambayan ng Pilipino dito sa mga politiko na to. Kung gayong malinis naman pala kayo, bakit ayaw nyo dyan sa napakagandang panukala na yan? Ilang mambabatas pumutol sa death penalty para sa mga korap na opisyal. Palakpakan. Diyan ho kasi makikita natin yung mga malilinis at yung mga merong tinatagong baho. Yung mga magnanakaw. Kasi kung ikaw, alam mo sa sarili mo, sincero, na talagang nandyan ka sa pwesto mo na yan para paglingkuran ng iyong mga constituent. Kasi ano ho yan dyan sa yung mga mambabatas na yan, sila ho kasi ikilatis. Kung yung death penalty na yan para sa mga ika nga mapapatunayan nagkasala, nagnakaw sa kaban ng sambayan. Napakagandang bagay ho yan. Ika nga pro-Pilipino. Wala nang mas pro-Pilipino pa dyan sa panukala na yan. Kasi ano yan yan ang pinakamabisang deterrent sa mga matatakaw sa pera ng mga congressman. Ilan ho sa mga congressman at isa dito, di umano itong si Congressman Joel Chua na ayaw dyan sa napakagandang panukala na yan. Bakit, Brad? Natatakot ka ba kung sakaling ang tawag dito, yung bigti, di ba? Bibigti. Kung sakaling bigti ang kaparusahan, baka mauna ka sa pila. Ano ka nang to ka? Diba? Dapat hindi lang sila. Dapat pati yung pamilya nila na alam naman nila na galing sa nakaw yung ginagamit nilang pang-travel, pang-kain, pambili na kung ano-ano. Dapat bitahin din yung mga yan. Hindi lang si Joel Chua, anak ng toka, asawa mo, di ka magtatanong saan galing pera mo, ba't ang dami mong pera? Di ba may kita 100,000 lang sweldo mo bilang congressman? Di ba may 200,000 lang sweldo mo bilang congressman? Ba't meron kang isang maletang pera? Di ba tatanungin na ganun yung asawa mo? Di ba siya mo galing yan? Isoli mo yan. Hindi naman atin yan Hindi mo naman kinita yan Nakaw yan galing sa kaban ng sambayanan. Sino ba nagbigay sa'yo yan? Yung businessman? Yun ang problema. Kaya kung sakaling magkaroon tayo ng death penalty, kasama pati asawa. Para may happy ending. And they live happily ever after. Di ba? Alam nga naman, yung mga dapat pati kabit kasali. Di ba? Yung mga pumupunta sa mga opisina nila tapos doon nila binabanatan. Di ba? Dapat pati yung kasali. Di ka po magtatanong madama sa bagay. Nagtatrabaho ka lang, di ba? Pagka biniraan ko, tapos na usapan. Hindi yung isali mga kabit-kabit, huwag na kasali. Hindi, yung binibembang lang, hindi kasali. Pero yung kinakabitan, kasali yan. Hindi, marami ko kasi dyan. Sila nga dyan, nagsisibakan Pagka medyo naboboard na sila, walang mga panukala, walang maiinit na balita. Pagka hindi nila binabanatan si Bibi Sara, sila dyan nagbebem. Yan mo kung isa sa mga mainit pa usapin ngayon sa mundo ng social media. Isa sa mga tumututol at di umanong may ayaw dyan sa panukala na yan, nabitayin ng mga magnanakaw, isa daw ho itong si Joel Chua. Ano yan para yan sa sambayan ng Pilipino at kung sakaling maipasaya na at least alam natin, meron hong extra layer, hindi lang baby na salin. Salin kayo ng salin. Kung yan talaga ang magiging magiging paraan para wala nang magnanakaw, but trilyon pang ninanakaw ngayong mga panahon na to. Wag tayo magpunta dito kay Sir Eli Solidar na usahan tinalakay niya ho yung salin ni BP Sara gagayahin sa pagtanggal kay Corona absuelto sa CSR. Naku, matindi ho yan. Absuelto sa SC. No? Yun nga ho kasi nangyari kay former Chief Justice Renato Corona, na-impeach siya, kalaunan lahat ng ikinasa sa kanya, absuelto siya sa Korte Suprema. Dito muna tayo kay Auntie Claire bago tayo magpunta dito kay Sir Elo Solidar. Pero dahil po nasa state of emergency yung energy sector, under the PRICE Act, pwede na pong magpa-price freeze yung gobyerno. Bakit hindi pa po pwedeng i-trigger yun? Nako. Kailangan pang kralin. Mananapak Mananapak Ang dalang na natin magkita. Walang manapak ka pa. Huwag ka manapak. Walang niya ka. Tanungan lang. Walang sapakan, madam. Okay? Tayo dito, tatanungan lang tayo. Walang mananapak. Parang manunugod. Ito ka na siya. Tignan ulitin ko Ito. Ulit natin. Pero dahil po nasa state of emergency yung energy sector, under the PRICE Act, pwede na po magpa-price freeze yung gobyerno. Bakit hindi pa po pwedeng i-trigger yun? Kailangan pang aralin. Kailangan pang aralin. Yung tipong pagka hiningan mo ng pera yung nanay mo, sasabihin sa'yo na, basta pera. Tipong ganun ang datingan, no? Yung tipong, mapingin pera. Wala pa tayong pera.
Nakaamba na ka. Ganyan na ganyan yung dati ni Auntie Claire. Nakalataw ka, di pa nag-uumpisa tanungan. Nag-aalburoto na ho siya sa galit. Paano yan? Anong klase yan? Di ba? Anong klase yan? Oh? Bakit hindi pa po pwedeng i-trigger yun? Kailangan pang aralin. Kailangan po aralin. Masasabunot ka ate. Huwag kang ano ha. Kailangan po aralin. Dapat aralin. Dapat Mabuti. Mabuti. Kasi may maapektuhan din tayo mga oil companies. Ng mga kaibigan ng pamilya ng administrasyong Marcos, yung kanilang mga kamag-anak ng mga oligarko, nasa oil industry sila. Kailangan aralin. Na nakikipag-usap, maganda nakikipag-usap, nakikipagnegosasyon sa ating gobyerno. So titignan po, babalansin. Ang sabi lang po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, dapat balansin ang aksyon. Hindi po kasi maaaring kumulis tayo dito, tapos may maaapekto ang ibang sektor. Para lamang... Hindi ganoon. Hindi. So, mas gugustuhin pa po nila mga kaubayan, no? Na hindi maapektuhan itong mga oligarko kaysa po maapektuhan, no? Ng sobra-sobrang paghihirap yung mga ordinaryong Pilipino. Diba? Ganyan. Nakikita nyo ba yung picture mga karbi natin? No? Ng nakarang administrasyon at ang administrasyong ito. Ang administrasyong ito po ni President Bongbong Marcos Jr. ay lumuluhod. Lumuluhod mga kababayan sa mga oligarch. Diba? Based on what Auntie Claire said, no, na kailangan hindi maapektuhan yung mga oil companies na yan, which is owned by the oligarch, mga kaubayan. Diba? Di bali na maghirap ang mga Pilipino. Wag lang yung mga kaibigan ni President Bongbong Marcos Jr. Sa panahon po ni former President Duterte, nakita po natin kung papaano niya po. Minumura pa niya nga eh. Diba? Minumura pa nga. Kita niyo. Nung mga panahong yun, napakalaki po ng nakuha nating tax sa mga oligarch. Ewan ko lang ngayon. Diba? Ewan ko lang sa panahon ngayon mga kaubayan. Maybe makikita po natin yan sa 2028, no? Pag si BP Sara na ang presidente, mache-check din naman yan, no? Kung ano ang status ng mga taxes ng mga hinayupak na yan. No? Kailangan singilin sila. No? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan mga kaubayan? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.